Balita. Ito namang si Pangulong Marcos nais daw ibalik ang orihinal na papel ng NFA gaya noong panahon ng kanyang ama. Brigada Maricar Sargan sa detalye niyan, ibrigada mo! Brigada. Live report. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na muling buhayin ang orihinal na papel ng National Food Authority bilang tagabili ng lokal na palay kasunod ng kanyang pagbisita sa isang NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan. Sa pakikipagpulong niya sa mga magsasaka at leader ng kooperatiba sa naturang bayan, sinabi ng Pangulo na nais niyang ibalik ang sistemang umiiral noon sa panahon ng kanyang ama kung saan bumibili ang NFA ng palay tuwing anihan para mapanatili ang presyo at naglalabas ng bigas sa merkado tuwing lean season para hindi tumaas ang halaga nito. Sa mga nakalipas na taon, nalimitahan ang tungkulin ng NFA sa buffer stocking at pag-aangkat ng bigas matapos ipatupad ang Rice Tarification Law. Para sa Pangulo, hindi ito sapat at dapat mas aktibo ang papel ng ahensya sa lokal na merkado. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay kung paano maisasakatuparan ang pagbabalik sa lumang sistema kabilang ang posibleng pagtatakda ng minimum na presyo sa pagbili ng palay at pagpapahusay sa mga pasilidad ng NFA. Para sa administrasyon, ang pagbabalik sa ganitong sistema ay isang hakbang para masigurong may sapat na kita ang mga magsasaka at may abot kayang bigas para sa mga mamimili. Nabatid na ang NFA ay naitatag noong September 26, 1972 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 4 na nilagdaan ni Marcos Sr. Bago ito, kilala ang ahensya bilang National Grains Authority o NGA na may mandatong paunlarin ang grain industry sa bansa kabilang ang palay, mais, feed grains at iba pang butil gaya ng sorghum, munggo at mani. Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon 19 to 23? 23. Oo. Sa dry. Oo. So sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying. Kung hindi sa iba't ibang inputs kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya't ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili na maghahanap kayo ng urea, maghahanap kayo ng lahat ng pesticide, ang DA na ang bibili para makarami. Pagka nakarami, makamura tayo. Tapos, nandyan na yung lab, yung ating soil laboratory. Sa aking palagay, unang salta pa lang, makikita, mababawasan ang gastos natin. Dahil alam na ngayon natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda na fertilizer, kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan pahingahin muna, yun, dahil may soil analysis tayo. Kaya malaking mababawas sa ating gastos. Kasi alam na natin, eksakto lang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay ng lagay, baka sakaling gumanda. Yun ang ating ginagawa dahil wala tayong soil lab noon. Ngayon meron na tayo, makakatulong yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa ay makakatulong, hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA na rice and corn. Rice and corn talaga yung NFA. Kaya ngayon, bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin, kahit anong presyo sa palengke, hindi konektado yun. Basta gagawin namin, titiyakin namin na yung hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Na hindi laging naghihirap at hindi laging hindi lagi hinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang ani. So, lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman. At
mapakain ang kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak, yun lang naman ang hangarin natin.